ka bang mga katanungan sa ating pananampalatayang Katoliko? Huwag ka nang mag-alala dahil ika'y sasagutin ng punto por punto. Okay po. Bigyan natin kay Franklin Sardina. Yung, okay, no? Magandang gabi po. Nandito po ako ngayon sa Alabangan sa Buanga del Sur. Kapitbahay lang po ng taga-Pagadian si Brother Kenneth. So nagkikita po kami lagi niyan pag may mga importanteng bagay dito sa aming parokya. So meron po akong testimony. Napakalalim po itong aking testimony kasi ang nanay ko po isa pong Islam, isa pong Muslim at ang tatay ko po ay isang Katoliko po. Before po ako napunta sa Katoliko, nabinyagan po ako. Binyag talaga po ako sa Katoliko. Tapos ngayon lumipat po ako sa Islam. So nabinyagan po ako sa Islam bilang ang pangalan ko po si Abdul Rahman. Nung panahon na yon, parang ay inuusig ko yung mga nagsisimba. Alam mo kasi mga brother isa po ako membro ng mga gangster dati sa kapanahonan namin nung mga DC pa lang ako. DC mga ganun. Isa po nalulong rin po ako dati sa masamang bisyo. Tapos sa tuwing linggo na nagsisimba ang mga parishioner po namin, napapagtripan po namin yung mga sa panahon namin nung kabataan pa namin, napapagtripan namin yung mga lalaki lalo na sa hapon. Pinagtitripan namin, yung kinukulata, yung mga ganun, parang trip lang. Hanggang sa siyempre nasa hindi maganda po yung aking pundasyon. Nambubugbog po kami ng mga napagtitripan namin yung mga parishioner na mga medyo parang tingin namin maangas ang dating, parang gano'n. Naangasan kami. Kaya yun ang ginawa namin na nambubugbog po kami. So time na yun na sobrang lulong na sa masamang bisyo. Kaya pati nga yung mga magulang ko, parang nagiging black sheep ako sa family namin. So nagkataon na parang merong yatang isang event sa amin. Hindi ko alam kung familiar po ba kayo sa Cotabato City yung tinatawag namin. Kasi malakas kasi doon yung tinatawag namin Paris Renewal Experience, yung PREX, yung magbalik loob sa Diyos, magbalik loob sa simbahan. May isang barkada ko na parang membro siya yata doon. Doon nag-invite siya sa akin bilang sinubukan ko lang hanggang sa doon ko na realize, doon ko na natanto yung mga pagkukulang ko na hindi pala maganda. Kasi yung experience ko parang nahalin tulad kay San Pablo, kay Saul, na bigla na lang na-renew ang aking pagkatao, ang aking pananampalataya. Tapos nabigyan pa talaga ako ng mga magagandang catechism sa aming parokya. Doon na po nagsimula yon na nagiging aktibo po ako sa simbahan. Tapos yun, kinumpes before that nag-confess po ako sa mga nagawa kong kasalanan, lahat ginawa. And then ang pinakamagandang nangyari po sa akin noon nung nagbalik loob na ako sa simbahang Katoliko, nagiging maganda na po ang relasyon namin bilang mag-ama. Kaya nga ako po yung nagluhod sa kanya sa harapan niya, humingi ng kapatawaran at tinanggap niya naman ako ng buong buo. Nagpasalamat ako dahil siguro dala ng aking mga kahinaan noon na hindi maganda yung aking pundasyon. Mas lalo pa pong tumingkad ang aking pananampalataya nung isang araw na nagiging membro po ako sa tinatawag namin BEC, yung Basic Ecclesial Community. Nagigitara po ako
hanggang sa nadiskubrihan nila, ay, may talent ka pala. Hanggang sa pinaaral ako ng aming parokya na nagiging scholar din po ako na nag-aral po sa Notre Dame Center for Catechists. So mas lalo pa pong tumibay yung aking pananampalataya at naliwanagan yung aking pag-iisip. So ngayon, sa ngayon po, nandito na po ako ngayon, nandito na po ako ngayon sa Labangan. Dati po nakatira po ako sa Cotabato City po. So ngayon, nagiging isang mapalang lay minister po ako ngayon sa aming parokya dito sa Labangan. Napakasarap pala magserbisyo, yung bukal sa kalooban at saka yung nagiging open tayo at natanggap ko si Kristo na bilang siya ang nagiging gabay sa araw-araw at nagiging aktibo na rin po ako sa aming parokya na member na rin po ako sa Family and Life Minister sa pagbibigay ng mga seminar sa mga ikinakasal. So, yun, dumating po yung punto na yun hanggang ngayon po. Yun po yung aking testimony. Nagpapasalamat po ako sa mga, lalo-lalo pa na-encourage pa po ako, mas lalo pang lumalim ang aking pananampalataya dito sa punto por punto dahil nakikita ko na nadadagdagan pa po yung aking mga kaalaman at yung catechesis na ay binabahagi ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Maraming salamat po at kayo ay nagiging instrumento hindi lang para sa akin kundi sa buong mundo, sa buong kahit na sa ibang mga relihiyon nagiging halimbawa nagiging instrumento po kayo. Napakalaki po itong mahalaga sa programa ninyo na ibahagi sa mga katawan sa Diyos. So daghang salamat, maraming salamat po ngayon sa punto por punto sa programa ito. Napakalaking mahalaga po. Salamat po. Ayan po. Ano naman ang reaksyon ng mga kaibigan mo noon na kaibigan mo noon? Paano mo naman sila kino-communicate ngayon, Brother Franklin, yung mga kasama mo nung nang bubugbog ng mga parishioner natin? Oo nga pala. Ito yung pinakamagandang malaking halaga rin po na naibahagi ko rin sa mga kasamahan ko na dating tiwalag, dating gumagamit ng hindi maganda o mga droga na hindi sa panahon man. Ngayon po nagiging aktibo rin po sila sa simbahan. Nagiging membro rin po sila sa simbahan. Doon sa amin po sa mga youth ministry, doon po sila nagiging aktibo po sila. Ano naman yung reaksyon ng magulang po ninyo na dati kang Islam nang malaman nila na andun ka, aktibo ka na sa simbahang Katoliko, ano naman yung reaksyon nila, Brother Franklin? Yun po, hinayaan na lang po ako nila tapos naliwanagan na rin po sila at naintindihan naman po nila, ipinaliwanag ko na lang din po sa kanila. Sabi ko, hinahanap ko yung katotohanan at yun nagpapagaan sa loob ko kung saan ako sasama at doon ako yayakap sa aking relihiyon na tinatahak ngayon. So napakalaging halaga yung tinanggap nila ako bilang isang Katoliko sa aming pamilya. Kasi yung kapatid ko po, yung bunsong kapatid ko na lalaki, nasa Islam po siya ngayon. Pero ngayon, puti-unti ko na rin po siyang binibigyan ng mga impormasyon tungkol sa catechism, tungkol sa ating doktrina sa simbahan. Yun, unti-unti na rin po siya. Sabi niya, Tol, baka sakaling pagka-uwi daw siya, babalik daw siya sa pagka-Katoliko. Yun po ang sinabi niya sa akin. Sabi ko, praise God, thanks God, at nagiging bahagi rin po ako bilang instrumento ng Diyos na para ang kapatid ko maliwanagan po. Mm-hmm. Mga ilang taon na, Brother Franklin, mula nang nagserbisyo na kayo sa simbahan, bumalik kayo sa Panginoon, mga ilang taon na yung pagsiservisyo po ninyo? Bilang isang lay minister, noong 1997, 2004 po until now po. So mas lumalim pa yung pananampalataya ninyo, lalong-lalo na po sa ating programa sa punto por punto. So
Alam namin, medyo yung lugar po ninyo, medyo hindi po lahat Kristiyano dyan. Di po ba? Sa area po ninyo. Hindi ba mahirap sa inyo na pupunta sa bukid kasi parang malayo yan sa sentro po? Opo, hindi po. Mas lalo po yung nagiging inspired po ako sa aking pananampalataya, lalo na sa pagbibigay ng mga katekismo sa ating doktrina sa simbahan. Pinapatatag po ng aking pananampalataya ang pagsiservisyo ko sa ating mga kababayan, mga kapatid natin sa pananampalataya. So iyon po ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon araw-araw po. Tanong ko lang, ngayon ba bro na nagbagong buhay ka na bro, ano naman yung pananaw mo ngayon no sa lipunan ngayon na regarding diyan sa dati mong gawain ba na nambubog, ano ngayon yung masasabi mo para doon sa mga kabataan na gumagawa pa niyan ngayon? Ito lang po yung masasabi ko. Dapat hanapin nila yung tunay na magpapatata sa kanilang pananampalataya at hanapin nila si Kristo. Dahil si Kristo mismo ang magbibigay ng kaliwanagan, katotohanan, at pananampalataya sa sarili natin. Kasi yun po nagpapatatag sa akin sa kalooban ko na nagbibigay ng inspirasyon kasi si Yesu Kristo nga kahit nagaano ka pa kasama, pinapatawad kanya, tinatanggap kanya. Kasi tinan mo yung nangyari kay Saul, yung baga nire-reflect ko lang yung sarili ko. Katulad din doon sa ginawa niya na nagpakita si Kristo. Sa akin, wala hindi naman nagpakita kundi nagparamdam, kundi nandito sa aking isipan, sa aking puso, itinanggap ko buong buo si Kristo nga sa aking buhay na bilang isang Katoliko na tinanggap ko yan. Kaya ang masasabi ko lang po sa mga kabataan ngayon na sana mahanap nila yung tamang landas, yung katotohanan na si Kristo ang magiging daan patungo sa ating kapayapaan sa sarili at yung patatagin ng ating pananampalataya para sa Kanya na buong buo kung sakaling makilala natin ng buong buo si Kristo sa ating sarili. Yun po ang masasabi ko sa mga kabataan. Kaya inspirasyon ko rin po yung mga kabataan na sana po yung mga kabataan na nandiyan, yung mga naliligaw. Kaya nga, involved ako sa youth ministry ngayon. Nagbibigay po ako ng inspirasyon po sa mga kabataan. Ganda ng ginawa mo kapatid no. Naalala ko sa iyo si Saint Paul no. Dating taga-usig ng simbahan, ngayon siya na yung naging apostol sa mga hintil. So pagpatuloy mo lang yung pagbabago kapatid at sana maging kaisa ka namin dito no na magkabigay inspirasyon sa ating mga kapanalig at kapatiran. God bless kapatid. Bro Kenneth, salamat. Yan, salamat po sa tanong ni Brother Zandre at sagot ni Brother Franklin. At kung matutuloy po, kasi si Brother Franklin ay parati po yung nagtatanong sa atin dito sa Pagadian kung kailan po yung mga Bible study natin dahil post-pandemic ay ni-arrange pa po natin na mayroon tayong Bible study kasi interesado din po siya na papasok sa ating team sa Catholic Faith Defenders. Brother Franklin, salamat po sa inyong oras at panahon at patuloy lang po at God bless po. God bless po. Salamat po. Nagpapasalamat po sa buong sampu ng pamilya ng Punto por Punto, lalo-lalo na po sa mga nagbibigay ng inspirasyon sa araw-araw at nagbibigay ng pananampalataya, nagbibigay ng katekismo, lalo-lalo na po kay Father Darwin Gitgano. Siya rin po nagiging inspirasyon ko rin po. Si Father Gilbert rin po. Lahat po kayo sa CFD. Napakarami. Maraming salamat po.